matatagpuan natin yung ating text sa Acts chapter 3. Sa Acts chapter 3 ay nakikita natin yung pagpapagaling ng Lord. Sino ginamit ng Lord dito? Palagay ninyo, si Peter o Paul? Peter o Paul. Sige nga, tignan na natin. Verse 1. 1, 2, 3, go. Isang araw, pumunta si Pedro at Juan sa templo. Tatlo ng mga doon ang oras na nananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda, ay naroon sa kanilang tungkong mula pa ng isila. Araw-araw siya pinaglaroon upang magbigay ng ito sa mga taong pumapasok. Isang araw, hindi ko alam kung anong araw, no? Pero sabi isang araw, sinong pumunta sa templo? Yung Pedro at si Juan. Anong oras? tatlo. Alas 10. Hindi ko alam kung kung kayo ay galing sa tradition na pinanggalingan ko. Noon nung kami mga bata pa, sa TV, hihinto yung TV, tapos 3 o'clock. Ha? Natatakot ako yung Jesus na dun sa dahil parang galit yung Jesus doon sa 3 o'clock. May 3 o'clock prayer eh. Alam niyo ba yun? Yeah. May 3 o'clock prayer. At gusto ko dahil imagine nationwide. Buong Pilipinas. Wala pa nung panahon mo. Bago pa na eh. Yung panahon namin. Hindi yung maalam yan, no? Pero 3 o'clock habit noon. Ang buong channel, ako, hindi lahat ng channel. Hindi lahat ng station. I think may religious channel lang na papakita niya yung prayer. Kahit hindi ito, kahit anong pelikula, kahit gusto mo yung FPJ noon, hihinto. Pag alas 3, dahil may 3 o'clock prayer natin. At sabi niya, ikatlong alas 3 ay oras ng Pananalangin. yung may prayer time. Diba? Ang Kodyon, meron silang tatlong prayer time. Diba? Shakari, Mincha at Ma'arib. Itong tinutungkol ng alas 3 na ito, ay hindi ito Ma'arib for sure, kaya ito ay Mincha. Diba? Mincha. Kaya nagpipray yung mga alagad. Saan sila nagpipray noon? Noon, ang prayer place nila ay hindi lang sa sinong, kundi palagi silang napunta sa temple. Sino nakapunta na doon sa Dome of the Temple Mount? Dapat nakapunta ka na doon, no? Pag hindi ka pa nakapunta, malapit lang, from here is parang 15 minutes lang na lakad. Diretso lang. Ito. Sa pintuan ng templo na tinatawag na Yafa, anong pangalan ng gate? Maganda. Yafa, di ba? Yafa. Ay naroon ng isang sino? Lumpo. Lalaking lumpo. Lalaking lumpo. Mula ng Sila. inborn. No? Tama ba nga ng inborn? Hindi siya napilay dahil nasagasaan ng mason. Kundi, talagang nung pinanganak siya, ay lumpo na siya. Araw-araw siyang Dinadala roon. bakit siya dinadala? Maging Bakit kailangan may magdala sa kanya doon sa gate? Dahil siya makalakad. Hindi makalakad, di ba? Sister Kaya? Simple naman. Maglalakad ka ba niya? Tapos umupo, no? Ibig sabihin, hindi totoo yan. Ito talagang kinakarga doon. At ang ginagawa niya ay naghihingi ng limos sa mga taong pumapasok saan? Templo. Sige, tuloy natin yung kwento natin. Verse 3, 1, 2, 3, go. Nang makita niya sina Pedro at Juan papasok sa templo, hindi siya nagsimang. Nandigan siya ni Pedro at Juan. At sinabi ni Pedro sa lampo, tumingin ka sa amin. Diba? Ngayon, tamang-tama, papasok na. Anong oras na ulit? Alas 10, time of prayer na. Papasok na sila sa templo. Ay nakita nino, sinong nakakita? Kina Pedro at Juan? Yung lumpo. Yung pangalan yung lumpo, hindi ka nangalanan. At humingi siya ng sinisigaw niya sa Hebrew ay Zdaka. Isda ka.
Alms. Alam niyo yung alms? Diba, parang tula yata ni Sister Cabagis doon yung alms. No? Yung alms. Nagtutulak ka ba naman? Tula? Alms. Nahingi siya ng ano. Tapos, anong ginawa ni Pedro at ni Juan sa kanya nung siya'y nahingi? Napakalaga ng natigtig, ano? Tinitigan siya. Tumingin ka sa amin. Tinitigan siya. Yung lumpo, hindi makatingin, no? Kung minsan, pag ikaw ay dito sa Jerusalem, yung mga namamalimos, makapal, no? Tinititigan ka pa. Meron, At may ibig sabihin, bigay. meron, Sister Mercy, meron nagbigay ako ng 30 agurot. Alam niyo, agurot, tatlong G's. Agurot. Di binigay ko doon sa sa nangihingi. Tinapon ko yan yung sa harapan ko. Ayaw. Galing-galing ko, galing-galing ko, pulutin na ibang sa kanya yun. Galing-galing ko sabihin, di mo alam kung na piso na yan sa amin. No? Pero siyempre, buti nga lang, yung mga iba daw na namamalimos sa Tel Aviv, pag binigyan mong 1 shekel, sasabihin sa'yo, minimum 5 shekel. Yun talagang babatuhin ko ng bato yun, ano? Kaya lang ito, sabi niya, tumipid ka sa lumpo. Yung itong silumpo, hindi siya makatingin, no? Nahihiya siya. Kung minsan, yung panghihingi ay nakakahiya. Diba? Totoo ba yun natin, baby? Yung pamamalimos, nakakahiya? Yes. Magtrabaho ka, no? Sa pamamalimos. Diba? Kaya pagka kunwari, ikaw ay mamamalimos na lang, umuwi ka na lang, no? Dapat, huwag kang mamamalimos sa Israel. Dahil ang Israel ay Sister Maricar ay place ng trabaho. Maraming pera. Tama ba, Sister Maricar? Pagka ikaw mamamalimos lang sa amin, umuwi ka na lang, no? Dahil dito, ang gusto ko sa Israel, Sister EJ, alam mo, ang gusto ko sa Israel, yung kikitahin ng isang karpintero isang araw, kaya kong kitain sa isang oras. Nako. Isang buong araw na niyang tatrabahuin doon sa silid ng bahay namin sa Mindoro, sa akin isang oras lang. Tama ka, Johan? Grabe, no? Yung bansa. Yung kinikita mo dito, mas malaki pa ang sahod mo kaysa maestra. Kaysa pulis, Sister Tess. Kaya nangungutong yung mga pulis. Dahil kulang ang sahod. Sobra na lang. Ito. Punta tayo sa verse 5. Tumingin ka. Tumingin ang kanila sa siya'y lumusan. Ngunit sinabi ni Pedro, Wala ang pilak at dito. Ngunit ang meron ako ay siyang ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus Cristo sa Nazaret, Tumayo ka at lumakad. Tumakan niya sa kanyang kamay ang lumpo at itinayo ito. Kagad lumakas ang mga paa at mga bubong ng lalaki. lalaki. Di ba ang sabi ni Pedro at Juan? Sino nga ulit? Pedro. Sino ang kausap ni Pedro at Juan? Yung lumpo. Sabi, tumingin nga siya sa kanila dahil umaasang siya ay manunod. Akala niya, magbibigay si Peter at Juan sa akin. Bibigyan nila ako. Kaya lang, ang sabi ni Pedro, wala akong pambigay. Napansin mo, Ate Cathy, di ba? Wala akong, I had no silver nor gold. Sabi niya, no? Wala akong pilak o ginto. Kaya kawawa din yung mga apostol sa panahon noon, Ate Delia, no? Wala silang pilak at ginto, no? Buti pa si Pastor Alan, pag nag-part-time, may pera, no? Sina Pedro at Juan, wala silang part-time, no? Full-time sila sa pangangaral ng Ebanghelyo. Pero, ang sabi niya, wala akong pera at ginto, Ate Delia, wala akong pera, pero, kung ano yung meron sa akin,
ay pwede kong ibigay sa iyo. Diba? Palagay ko, Sister Lenny, pagka meron akong ganyan kina Pedro at Juan, di ko na kailangan magtrabaho. Meron siya daw na nasa kanila na kaya niyang ibigay sa lumpo. Amen ba, Sister Van? Intindihan mo ba yun? Na yung dalawang apostol, meron akong, specifically si Pedro ang nagsasalita, sabi niya, wala akong pera, pero meron akong nasa loob ko na kaya kong ibigay sa iyo. Grabing confidence, no? Grabing faith. No? Alam niya ang gagawin ng Diyos sa panahon yun, anong papalit. Alam niya ang Diyos ay gagawa ng hindi pala sa oras na yun. Sabi niya, kaya kong ibigay yung kailangan mo. At ang kailangan niya, Ate Annabel, ay pera o makalakad? Pira. Parehas, no? Kailangan niya yung pera. Kailangan niya makalakad. Ito. Kung hindi siya makakalakad, kailangan niya ng pera. Pero pag nakakalakad na siya, nakakapagtrabaho na, hindi na niya kailangan ng pera. Tama ba, Ate Annabel? Ate Annabel, anong kailangan mo? Pera o trabaho? Ako, trabaho. Trabaho. Mr. Jen, ayaw kong mamalimos sa labas. Gusto mo? Gusto ko magtrabaho na pinagpapawisan ko yung kakainin ko at kakainin ng pamilya ko. Ate Wen, tama ba ako? Mas maganda yung nagtatrabaho na kumikita kaysa yung hihingi ka na lang kay Manang Jimmy. Dalawa pa sila, magtapat pa sila. Diba? Manang Jenny kain. Mas okay pa yung kumikita. Amen ba, Manang Jenny? Kaya kuminsan meron akong temptation, Ate Esther, na sabi ko kuminsan, ang sarap siguro nung nasa Pinas, no? Tumatanggap every month, no? Parang pag saling nanonood si Kuya, no? Ang sarap ng buhay ni Kuya. Tuwing buwanan, tumatanggap ng pera. Minsan sabi ko sa sarili ko yun dahil magpapadala na uli, no? Pagka first week of the month, si Pastora Melody, meron kami budget para kay Kuya. Sabi ko sa loob ko, saan siguro nang mag-withdraw ng pera, no? Naranasan mo ng mga brother Bob na mag-withdraw, may nagpadala sa iyo galing abroad, tapos i-withdraw mo sa Pilipinas? Nakaranas na. Karanas ka na? Ito yung pinagpala sa lalaking lahat. Sa buong buhay ko po, hindi pa ako. Hindi, kung ako yung nasa Pilipinas, dito sa Israel kasi may mga Amerikanong naka-attend ng church natin. Pagka uwi ng Amerika, pinapadalhan ako kuminsan. Pagka ako pinadalhan, galing-galing ko gusto mag-text na, pwede sa next time dagdagan niyo. Pero brother Bam, sino nagpadala sa'yo nung ikay nasa Pinas? Sino nagpadala sa'yo? Ay, ito masaya itong kasama ito. Sa Pilipinas, kakaibiganin ko ito dahil may kapatid na magpapadala. Pero kuminsan natitempt ka na, yung sarili siguro makatanggap. Pero si Jesus mismo ang nagsabi sa Book of Acts na mas pinagpala ang nagbibigay kesa JR, bakit ako naniniwala na mas blessed yung nagbibigay kesa tumatanggap? Eto, pag ikay tumatanggap, umaasa ka sa mga nasa abroad. Paano kung wala kang abroad? Ang problema ng tumatanggap ay ganito. Kunwari, ang sahod nung nasa abroad ay G's. Dahil bituwa, di ba? G's. Itris din na hindi pa nagpadala. Di ba? Kuminsan, pag delay yung padala ko, nakakatanggap ako ng text. Kamusta ka na? Sabi ko, hindi ko na kumusta.
nakalimutan ako. Dahil ito yung ibig sabihin, hindi na ako gusto kaya pag walang kailangan. Hindi kaya ako kilala. Hindi naman, si Kuya lang kilala mo na ako ni Kuya. Palaging may I love you nga si Kuya. I hope di ka nanonood. Palaging ibig ko sabihin mga kapatid, pag ikaw ang nagpapadala, ikaw ay pinagpala. Dahil meron ka at kaya mo ibigay. Amen! Ang hirap manong JR, pagka ikaw yung nakahintay. Nako. Ayaw ko mga kapatid, huwag namang mangyari na akong naghihintay. Diba? Mas gusto ko yung position na ikaw ang nagpapadala. Ikaw ang nagbibigay. Dahil mas masaya. Diba? Katulad natin as a church, manong compred. Compred ka, diba? Amen. Compred. Si compred, ano? Katulad natin as a church, napakalagot natin as a church, pero ang dami natin napapakain bata every month. Amen! At pag nakikita ko yung mga bata kumakain, once a month nakakakain ng iba-iba no? May, kumisan may lugaw, no? Kumisan may Jollibee. Kumisan pag nakikita ko kumakain sila ng mga, yung mga, ano parang yan? Yung fast food, yung mga masasarap. Sabi ko, parang gusto ko din kumain sa feeding nila. Parang asal ng pagkain ng mga bata. Pero sa akin, yung makita ko lang yung mga bata, mga kapatid, sisigaw, "Thank you very much, sweet Israel." Pag narinig ko, napapaiyak ko. Sabi ko, nakikiliit ng church namin, nakakapagpakain kami ng mga bata. Para sa akin, parang nakataba ng puso, no? Di naman kami ganun kayaman, no? Di naman tayo ganun, pero may mga napapasaya tayo ng mga bata at least once. Amen. May mga napapag-aral tayo at ilayin, may mga nakakatapos ng kolegyo. Ano yung train kaya natin? Hindi kaya tayo, lalo na yung 100. Lagi ito, mga 33 lang tayo siguro ngayon. Pero ang ibig sabihin ay ito, kung meron ka, kaya mong ibigay. At yun si Pedro, kung ano ang meron sa akin, ay siyang ibibigay ko sa iyo. At ano ang binigay niya? Ito ako sa kanya. Sa pangalan. Ng Panginoon. Sa pangalan ni Jesucristo, taga saan? Taga Nazaret. Di taga Jerusalem, no? Ha? Taga saan? Nazaret. Sabi niya, sa pangalan ni Cristo Jesus na taga Nazaret. Bakit taga Nazaret si Jesus ay lumaki sa? Nazaret. Hindi siya lumaki sa Jerusalem. Saan siya pinanganak, Sister Jenny? Bethlehem, yeah? From Bethlehem, City of David, doon sila nagpalista noon. Tapos bumalik sila sa bahay ni Jose, sa Nazareth. Di ba? Nazareth. Sabi niya, sa pangalan ni Jesucristo taga Nazareth, ito ang bigay ko sa iyo. Tumayo ka at lumakad. Anong binigay ni Pedro, Sister Jenny? Ha? Di ba? Ang binigay niya ay word. Amen. Diba? Word. Word ang binigay niya. Word na inspired ng Holy Spirit. Di basta-basta word. Dahil sabi niya, kung ano yung nasa akin, ibibigay ko sa iyo. Jonah. Jonah yung naman. Jonah. Jonah, ibig sabihin, si Peter, yung word na inilinis niya ay anointed words. Amen. Words na pag inobey ng lupo ay magkakaroon ng demonstration sa kanya. Kaya hindi niya kayang tumayo mag-isa, kaya anong ginawa niya? Inawakan niya sa kanan ng kaliwa. Kanan kamay, ang lupo at tinulungan niya, ano? Binigyan niya, tayo! Tayo! Hindi. Tinulungan niya tumayo dahil hindi kaya ng lupong tumayo. Anong nangyari, ate Melanie, di ba? Melanie ka ba? Kaya nakaputi ka di ba? Melanie. Anong nangyari?
Lumakas siya kamay at itinayo. Lumakas ang mga paa at ito. Sige, anong nangyari doon? Verse 8. Basahin natin sa slide. Malukso siya tumayo at nagsimulan kasama ang dalawa. Pumasok siya sa templo. Malakad-lakad, nalukso-lukso at nagpupuri sa Diyos. Nakita siya sa lahat ng tao na lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nakilala nila na siya ang dating nakaupo at namamalimos sa pintuang magandang templo. Lagi sila nagulat at nagtaka sa nangyari sa kanya. Itinayo siya at anong sabi ni Pedro? Pakibalik na, sister. Ang sabi ni Pedro, sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at tumakad. Sige, balik mo nga sa verse 8. Tumayo siya, pero hindi siya naglakad. Ano? Anong ginawa niya? Lukso siya. Parang ba kayo naglukso? Na? Minsan, itry nyo din lumukso, no? Hindi na kayo nakakalukso kuminsan. Nakakalukso ko pa ba? Ligaw. Parehas tayo. Si Emmanuel, palagi sabi niya sa akin, sabi ko, concert tayo sa church. Sabi ni Pastor Melody, ako ang vocalist. Tapos si Joseph daw ang drummer. Tapos sabi ni Joseph, si Abba marunong mag-keyboard. Si Abba ang keyboard. Sabi ni Emmanuel sa akin, si Abba, ayaw niya mag-keyboard, gusto niya magbiga. Kaya gusto kong gawin, magbiga. Ngayon, ang sabi, tumayo ka. Pero hindi siya tumayo, siya ay palukso-lukso. At tumisan, kailangan natin lumukso. Kailan ka last na lumukso ni siya? Parehas kami ito. Nakatry kayo naman lumukso, Pastor. Amen. Every morning kailangan kang Lukso. Masarap na lukso. Minsan, pagka mamaya sino mag-lead, kung sino praise and worship natin, lukso tayo minsan, kahit hindi natin kaya, no? Lukso lang tayo, no? Masarap na lukso. Hindi lahat mga kapatid nakakalukso. kailangan tayo lumukso. Ang mga nakakalukso lang, ang mga nakakalukso lang ay yung mga totoong nakalaya. Amen. Hallelujah! Kaya minsan, Sister Melissa, bakit hindi tayo nakakalukso? Hindi tayo malaya. Walang freedom, no? Minsan walang freedom. Dahil, bakit walang freedom? Walang freedom dahil yung buhay natin ay punong-puno ng hirap. Hirap sa gira, hirap ng malayo sa pamilya, hirap ng kikita, hirap ng visa, puro lahat hirap. Di ba? Kaya ang pinakamasarap na mabuhay sa Pilipinas, bagyo, baha. Grabe, may bagyo na lang. Ang ibig sabihin ako ulit, ha? Hindi nakakatawa. Pero ang ibig sabihin, kahit saan ka naman pumunta, may hirap. Kaya kung minsan, hindi tayo nagiging malaya. Yes. No? Hindi tayo nagiging free. Ang mga malaya lang ang totoong nakakalimutan. Amen. Kaya kung minsan, gawin natin siguro na lumundag din, ano? Hallelujah. Amen. Lumundag tayo, no? Ito, tignan niya. Palukso-lukso siya. At anong ginagawa niya? Palukso-lukso? Yan ang magandang kasabay ng lukso. Amen. Nagpupuri sa Diyos. Hindi yung lulukso ka, lukso daw, dahil sabi ni Pastor, lukso. Ano ba ito? Lukso? Lukso ba ulit? Yan. Hallelujah. Kulang ang lukso. Dapat meron ka na kaagapay ng lukso. Ano ang sama? Ang tawag na natin dyan mga kapatid, pagka ikaw ay nagpupuri at lumulukso, yan yung tinatawag natin joy
in the Holy Spirit. Amen! At ano, ang prayer ko mga kapatid, ay ibalik ng Diyos itong lukso sa puso natin, ano? Amen. Yung Kailangan. lukso tayo dahil sa saya. No? Amen. Dapat. Hindi ko maalala kung kailan ako last na lumukso. Dahil ang buhay ko rin, ang reality ng buhay, inihila ka pababa. Papagod. Parang yung gravity nakadikit sa mga paa mo. Hindi ka makalukso. Di ba? Lahat ng pinagdadaanan natin, ha? Pag single ka, siguro mas malaya ka, no? Pero may mga asawa, may mga anak, ang hirap lumukso. Dahil siyempre, imagine mo, kasama mo anak mo, habang kalulukso, di ba? Ang hirap. Hindi, ibig sabihin, ang reality ng buhay, hindi na tayo minamalukso. Amen ba? Amen. Kaya itong mga nakakita, sabi nila, wow, nagulat sila at nagtaka. Dahil, matagal na itong inborn to ah. Bakit bigla na siyang lumulundag ulit? Amen lang, mga kapatid. At nakita ko mga kapatid, tayong lahat ng mga nalulunan ng realidad ng buhay, ay may pag-asa pa din. May Amen. pag-asa pa din ba tayo? Nasaan ang pag-asa natin mga kapatid? Jesus! Bakit nahina? Jesus! Ang pag-asa natin mga kapatid ay merong Kristong namatay Amen. at muling nabuhay. Siguro, imbis na mag-closing prayer tayo, lumukso na lang tayo. Pwede na tayo tumayo mga kapatid. Nako, parang sa picture TV. Una muna, kakanta muna ako, di ba? Ito. Tulad ng mga Alita tayo ay Bakit yung tuloy ka na nanonood sa akin? Sa papagod aking mga bata, tayo'y nagsasaya na buhay ang sigaw sa mga anak ng Diyos sa nanghihinga. Halika na! Ano tayo pupuntan? Halika! Manatiling tayong tumayo at basahin natin yung 3-minute gospel. Amen.